yung light. Okay lang. Minsan kasi sobrang white din. Sige, buksan na dito sa Romans chapter 1 verse 13. Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 13, Now I will not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was let hitherto, that I may have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Kami po ulit ay makapag-aral. Kami po ay matuto. Nawa ay maging blessing po ito sa aming Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na ito po ay maintindihan po namin. Humingi po, Panginoon, ng kapangyarihan niyo. Bagamat ito po ay malalim, pero kami po ay humingi, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, para po ito ay maintindihan po namin. At salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ibigay po sa amin. Nawa ay kapayong patuloy na mag-sustain, Panginoon, ng madaming matutunan, Panginoon, dito sa salita niyo, Panginoon. At dalangin po namin na kami po ay humingi ng tawad sa mga kasalanan po namin. Nawa ay inisin niyo po ito, Panginoon, upang kami po ay, or wala pong hindi po mapigilan, Panginoon, ang Holy Spirit, Panginoon. At nawa, wala pong mga distraction. At dalangin po namin na kayo po yung manguna, Panginoon, sa aming Panginoon. At muli, pinapasalamat po namin kayo. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so ito, last na ako natin dito sa purpose natin dito sa mundo. Yan. Sabi dito sa, yung last na tinalakay natin dito sa Romans chapter 9 hanggang 13. Yan. Nung una, sa verse 9 is yung move by passion. Yan. Si Apostle Pablo, passion niya na yun, possible na mag-soul win talaga kasi yun na yung naging trademark niya. And then, yung verse 11, yung move by gift. Yan. And verse 12, move by personality. Yan. Naging personality niya na yung mas gusto niya na face-to-face siya, na mag-visit, gano'n. Possible na gano'n. Gusto niya na pumunta siya, hindi siya yung tawag lang or bagamat dati wala namang gadget eh. Yan, talagang pupuntahan niya yung mga per bansa. Yan. And then sa verse 13 naman ay move by opportunity. Sabi sa verse 13 na I will not have you ignorant. Yan, hindi niya yung mga tao, hindi niya ini-ignore na hindi siya shiran, hindi shiran ng gospel. Sabi dito, brethren, that oftentimes I proposed with ED. Sabihin, trinay niya na abutin or dinidesire niya na puntahan yung bansa ng sa Roma. I purpose to come unto you, but was let hit her too, and that I might have some fruit among you also. Yan. So, ng time na to ay gusto niya lang mag-soul win. Ganyan. Kasi nga, may opportunity. Sabihin, possible na pwede siyang mag-share doon. Like for example, dun sa madami tayong opportunity sa business, ang ganda nito, patok. Ganun yun pala, hindi naman pala. Sa una lang, trending. Yung iba, nakikisabay. Ganun. Iba naman, may work opportunity na pwede kang mag-apply. Ganun. Pero, yung nangyari kay Apostle Pablo ay napigilan yun. Kasi nga, merong kalooban, merong hindi kalooban ng Panginoon. Yan. Merong time na dito sa last, sabi niya, na that I may have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Yan. At makita natin dito sa 1 Thessalonians 2:18. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Yan. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Yan, tingnan natin dito. Sabi dito na nalagpasan natin.
1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Wala yung kan ko. Yan. 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Sabi dito, wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again. Trinay niya, once and again. Hindi lang isa. And but Satan hindered us. So, napigilan siya ni Satan. Possible na ganun. Yung gusto natin na opportunity na ito na sana, kasi nga, dinidesire natin, ganun. Sometimes, yung gusto nating gawin, yung mabuti, pero merong bumubulong sa atin na dapat gawin, pero andyan si Satan na wag na lang, ganyan. Na ito na dapat yung mas maganda, na ito yung work, na mag-work ako na dapat walang Sunday, ganyan. Mag-work ako na makapag-prayer meeting pa rin ako. Kasi sa pag-work talaga dapat is yung meron pa yung time sa Panginoon. Kailangang balance. Hindi pwedeng focus lang talaga sa work. May mga opportunity na sa ibang bansa, ganyan. Yung iba, nakikita ko ibang Kristiyano na karamihan na nag-iibang bansa. Sa ngayon, spiritual sila dahil nga andito sila sa malapit sa church, ganyan. Tapos nung nag-ibang bansa na, wala ng church. Live. Pwede pa na mag-live, pero madaming mga testimony na lumalayo sila dahil nga nag-focus sila sa work. Pero nung una, talagang spiritual sila. Talagang sobrang nila. Diyan yung paglilingkod nila sa Panginoon. Pero ang daming mga ibang bansa, nag-work sa ibang bansa na lumayo sa Panginoon. Na yung spiritual nila, wala na yung nila, yung gusto nilang makinig ng salita ng Panginoon. Meron pa rin yung iba siguro na naghanap ng church. Kasi meron sa ibang bansa rin na talagang mga Baptist din, like for example, church na malapit lang doon, na pinupursige rin nila. Merong ibang ganun. Pero yung iba, dahil nga ayaw nilang makita sila na yung mga masamang mga karnal, mas gusto nila nang hindi na lang mag-church. Minsan live na lang. Tapos hanggang lumayo na sila sa pananampalataya. Ang dami. Meron din dito sa Pilipinas na may opportunity, kakagatin nila. Yung pala, mas makapalayo pa. Ganun. Meron din naman na yung sa pag-college, ganyan. Kaya ako nag-decide ako na yung commitment ko, hindi sa pagmamataas na parang ganito ganyan. Yung, kumbaga iniisip ko kasi yung parang anong mangyayari pag nag-college ako. Tapos yung ministry ko, wala na. Parang ganun. Yung parang, kasi ang sarap maglingkod sa Panginoon. Tapos, inisip ko na magka-college ako. Ang goal ko dati, ang dreams ko, or yung parang gusto ko sana. Kasi sa akin, still learning pa rin. Pero yung pan ko talaga, gusto ko makapag-aral. Ganun. Pero yung pan ko, tawag dito, yung pina-priority ko, yung ministry ng Panginoon. Yes, hindi ako mag-Bible school, everything. Pero basta ang gusto ko ay makapaglingkod. Kaya ang ginawa ko, hindi ako nag-aral. Dapat sa kon ako sa Baguio, entrepreneurship. Tinignan ko na yung mga pag-aaralan, ganoon. Tinignan ko na. Meron na yun, dapat mag-enroll na ako. Tapos tinimes ko pa kung magkano sa 1 year, sa 3 years magkano yung expense ko. Ganun, do the math, yung budget ko. Talagang nakakuan na, pero may planong Panginoon na pag andun ako, kasi na-try ko may church kami doon, yung mother church namin. Nung andun ako in just 2 weeks, karnal city, yan, siyempre, city yon. Tapos talagang malapit sa mga sobrang karnal. Kaya sabi ko, medyo hindi. Ganyan. May maganda yung opportunity, matututo, ganyan. Tapos mas gagaling, sabihin natin, secular, merong degree, may credibility ka pag nag-college graduate ka. Pero merong talagang time na hindi talaga na kalooban ng Panginoon kasi makakalayo. Yan. Dito, kay Apostol Pablo, ang ganda ng hangarin niya. Dinidesire niya yon. Kasi nga, gusto niya maabot lahat ng mga tao na masyaran niya. Pero si Satan, kasi andyan si Satan na kapag alam niya yung plano, kaya mas maganda na hindi rin sinasabi yung plano. Mas maganda yun. Kasi nga, pag sinabi mo kasi, possible na madinig ni Satan. Tapos, yung plano kasi, pag narinig din nung kaaway mo, or yung kakompetensya mo, gano'n, sabihin natin, narinig niya, binablock niya. Si Satan, bubulungan niya yung inggitero,
bubulungan niya o i-block mo yung plano niya. Gawa ka ng paraan para hindi matuloy, ganun. Kaya, mas maganda na lang talaga na sa Panginoon yung plano, ganun. Bagamat merong planong Panginoon dito na bakit siya hindi tumuloy si Apostle Pablo or hindi siya nakapag-share ng gospel. Hindi sabi dito sa verse 13, so ulit natin, now I will not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you. Trinay niya, but was let hitherto that I might have some fruit among you also. Kung makita dito, I might have some fruit among you. Ibig sabihin, yung fruit, kasi gusto niyang magbunga pa ng magbunga. Pero yung bunga na parang pansarili, hindi yon. Kasi di ba sometimes kapag talagang gusto natin magkabunga or kumita, gagawin lahat. Pero yung sa kanya kasi, gusto niyang magkabunga kasi nga para sa Panginoon. And mas mag-grow pa yung isang Kristiyano. Makakilala niya yung Panginoon bilang tagapagligtas. So yun yung goal niya. Sabi dito sa Philippians 4:17. Philippians chapter 4 verse 17. Yan. Sabi dito 4:17, not because I desire a gift. Gusto niyo magkabunga hindi dahil sa gift o sa pansarili. Yun yung sabi niya. Hindi siya nag-share ng gospel, hindi siya nag-share ng word of God dahil gusto niyang yumaman. Direct to the point. Hindi siya nag-share ng gospel dahil gusto niyang yumaman. Hindi. Sabi niya ito, na not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Sabihin, gusto niya na ma-bless ka. I-bless ng Panginoon. Kasi nga, pag tayo, masala tayong pinapalapit ng kapwa nating Kristiyano na maging mas malapit sa Panginoon, i-bless tayo ng Panginoon. Kasi nga, yung kasalanan kasi, pag malapit tayo sa Panginoon, mas mapalaya tayo sa kasalanan, mas ating i-bless ng Panginoon. Ramdam natin kapag nakapagkaw tayo ng kasalanan, mas tayong napapalayo sa blessing. Ganun. Proven and tested kasi pag naiwasan na yung kasalanan, pinagpapala tayo ng Panginoon. Tapos nagiging mabuti tayong tao kasi nga, fruit din ng kaligtasan yun, ng salvation. Kaya dito si Apostol Pablo, hindi niya dinidesire na gusto niya na magkaroon ng kayamanan. Ang dinidesire niya is parang ma-bless ka, para i-bless yung gusto niyang kilala ang Panginoon. Ganon yung kaisipan ni Apostol Pablo na napakaganda, na yung opportunity, na yung gusto niya na, yung talagang sana yung time na gusto niya rin na makasama, ganyan, na merong talagang Panginoon, merong tagapagligtas, na gagabay. Kasi iba talaga pag nakilala natin ng Panginoon eh. Andun yung trust, andun yung pag-asa natin. Ganun siya. Kaya nawa, yung opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon, makita natin. Merong time na wala pa, merong time na meron time din na, ang gandang opportunity to Kikita ng malaki, ganyan. Too good to be true, madodoble, matiteple, ganyan. Pero, makita naman agad natin na hindi kalooban ng Panginoon, na opportunity yon. Pero, karamihan na opportunity ay yung parang hindi sa una, hindi mo pa makikita. Hindi mo makikita. Pero yung karamihan na scam, ang laki. Like for example, too good to be true, doble yung kita sa isang buwan. Walang ganun. Ganun siya. Pero sa una, parang hindi mo pa makikita kasi nga parang wala, parang ang hirap Parang kailang kasi kunyari sa isang buwan o sa isang linggo hindi ka mag-work ng Saturday or Sunday hindi ka mag-work. Sayang yung 500 per day ko sa isang linggo. Sayang 'yon. Pero hindi natin alam na mas lalo tayong i-bless ng Panginoon kapag nag-church tayo. Ganun. Kaya mas maganda na meron pa ring word of God or napapakain natin yung spiritual natin. Ganun lang yun. Napaka-basic lang yung principle na ganun. Sa una talaga, medyo alaanganin pa yung opportunity na ibibigay sa atin na napaka-imposible. Ganun. Pero sa akin naman, nakita ko na yung binibigay sa atin ng Panginoon na principle, mas mapapabuti tayo. Ganun. Kaya nawa, ay tingnan natin ng mabuti, ipag-pray. May mga opportunity pa na darating, kailangan ipag-pray, kailangan hindi muna sabihin kasi pag sinabi agad, excited lang kasi tayo o ganito ganyan. Kaya yung iba, yung technique nila, yung iba, hindi nila sinasabi. Pero minsan din naman, sobra-sobra yung hindi pagsabi nila, kailangan ipag-pray.
pag-pray ng kapatiran na ganito yung plano ko na sana kalooban ng Panginoon. In God's will pa rin. Ganun. Kaya may mga opportunity na darating sa atin. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya. Mamaya, umalis na agad si Sir Joshua. Ganun, dahil no, may cross deal na. Ganun. Pero, pa naman, basta yung kalooban din na pa rin naman ng Panginoon yung sinusunod natin. Yan. So, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong binigay na pagkakataon na kami po ay matuto. Salamat, Panginoon, sa opportunity dahil may mga magaganda but hindi nyo pa kalooban. Pero salamat, Panginoon, dahil mas solid yung mga binibigay nyo po sa amin na opportunity na talagang pang long term, Panginoon, at kami po ay nagiging natuto or nabibless, Panginoon. At kayo po yung manguna, Panginoon, sa amin. Kami po ay masalong lumapit para mahanap po namin yung kalooban nyo po. At salamat, Panginoon, na dyan lagi, Ma'am Raquel, na nakikinig, kayo po yung patuloy na magbigay ng lakas, katalinuhan, maging matalino sa lahat ng mga decision. Huwag maging double-minded, Panginoon, kung ano yung dapat na gawin, nawawin po yung gawin niya. At kayo po yung patuloy na magbigay, Panginoon, ng provision, Panginoon, sa pangailangan nila pang araw-araw. Ingatan niyo po siya sa pagdadrive. At tulungan niyo po siya na mas maasa yung Panginoon na yung pagiging makalimutin na Panginoon ay mas maiwasan po ito. At kayo po yung patuloy na maggabay, Panginoon, sa kanyang anak, sila Sean, sila Winkle, sila Giselle, Panginoon, at nawa ay makapagtapos po ito, Panginoon, at mas lalo pong maging malapit po sa inyo. At nawa ay kanyang rin mga kapatid, madala pa sa church, at maligtas, Panginoon, at kanyang parents, especially, nawa, Panginoon, ay ma-invite, Panginoon, sa inyo, sa church, Panginoon, nawa ay mag-grow din spiritually, Panginoon. Dalangin po namin na ingatan niyo po yung family niya, maging sweet family relationship, Panginoon. At we pray, si Joseph, na kayo po yung gumabay sa kanyang pag-aaral, makapagtapos, at ang kanyang mga hangarin sa buhay, nawa ipagkaloob niyo po ito. Ingatan niyo po siya, ang kanyang health, nawa ay maging malusog po. At sa kanyang mga plano, Panginoon, nawa ay kayo po yung manguna, Panginoon, at kanyang mga kanyang mga hangarin, Panginoon, na makapag-witness, kanyang mga kakase, mag-anak, Panginoon, especially in family niya, nawa ay maabot po ito at makasama, Panginoon, sa church, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po yung mag-provide din, Panginoon, ng family, ng pangailangan, at masustain, Panginoon, yung mga kailangan na importante, Panginoon. Kaya po yung patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa kanyang gagawin ngayong araw. At dalangin din po namin, Ma'am Dave at Ma'am Dane, nawa ay kayo po yung magbigay sa kanya ng katalinuhan, maging confidence sa sarili, sa inyong biyaya lamang, nawa ay mas ma-improve ang kanyang pagsasalita at maging matalino sa pag-memorize at kayo po yung bumabay sa kanya, Panginoon, nawa ay madami pong mga content at dalangin po namin na mahanap niya po yung career, Panginoon, ipagkulob niyo po sa kanya kung kalooban niyo po ito or hindi, nawa ay mahanap niyo po ito, Panginoon, sa mas mabilis na panahon, Panginoon. At we pray na ingatan niyo po kanyang mother na sa mga bansa. Nawa i-guide niyo po siya at makilala rin po kayo, Panginoon. Nawa din po yung trust niya at kanyang mga kapatid. Nawa ay yung responsibility niya bilang breadwinner, nawa ay magawa niya po ito at kayo po yung patuloy na magbigay ng wisdom sa kanyang mga kapatid, makapagtapos, Panginoon. At we pray, Sir Dave, nawa ay kayo po yung patuloy na maggabay sa kanya, kanyang mga hangarin sa buhay, mga plano, nawa kasama niya po kayo. At we pray ang kanyang mga kanyang parents, Panginoon, nawa ingatin niyo rin po na nasa ibang bansa, nawa ay kayo po yung mag-ingat at alin po, Panginoon, sa mga sakit sa sakuna, Panginoon, kanyang kapatid, makapagtapos sa pag-aaral, nawa ay wala pong mga mangyari na ng mga sama, mga problems, Panginoon, nawa ay tulungan niyo po sila at yung kanyang kapatid na nag-aaral, nawa ay makapagtapos, bigyan po siya ng wisdom. At sa pagiging breadwinner din, Panginoon, Sir Dave, nawa ay tulungan niyo po siya na makagawa ng mga paraan, mga solusyon, kung ano yung mga dapat niyang gawin. Bigyan po siya ng wisdom, idea, sa kanyang mga pag-innovate, sa kanyang pag-create, nawa ay maging malupit po siyang creator, Panginoon, ng app, developer, Panginoon, nawa ay tulungan niyo po siya. Nawa ay mas mag-improve po ito at kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangailangan, ng lakas ng loob sa pagdadrive. Nawa ay ilin niyo po siya sa disgrasya, sa pang araw-araw niyang pagdadrive, Panginoon, at pag-uwi.
We pray, Sir Joshua, kayo po yung patuloy na maggabay sa kanya. Nawa ay yung mga desisyon niya, mga hangarin niya, Panginoon, nawa ay magawa po ito sa inyong kalooban at kanyang pag-edit. Nawa mas ma-improve, Panginoon, maging kagamit-gamit po sa inyo at sa business, Panginoon, sa company. Nawa ito po ay siya ay maging productive, Panginoon. At tulungan niyo po siya, Panginoon, na maging mabuti po siyang anak sa mga kanyang parents at sa kanyang parents. Nawa ay provide niyo po yung pang-maintenance, Panginoon, at kanyang mother na ay gumaling na, Panginoon, at kanyang father na gumagabay sa kanila, nawa ay mas lalo po silang ingatan at kanyang mga kapatid makapagtapos, Panginoon, ito at magkaroon ito, Panginoon, ng takot po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa binigay niyo po sa amin na oras. Nawa ay ingatan niyo po kami sa mga plano po namin. At ngayon ay pupunta kami, Panginoon, sa Ordaneta. Nawa ingatan niyo po sa mga sa pag-drive. At dalangin po namin na yung plano nawa ay magawa po ito. Sana, Panginoon, ay mabili yung mga dapat bilhin, yung mga dapat matapos, nawa ay matapos po, Panginoon, wala pong mga mangyaring masama, Panginoon, sa amin. At yung goal po namin, nawa yung vision, yung mission, nawa ay magawa po ito paunti-unti at maging successful po itong business na to sa inyong biyaya lamang, Panginoon. At alam po namin na wala pong imposible sa inyo at kami po ay nagtitiwala, Panginoon. At muli, pinupuri at pinupasalamatan po namin kayo sa mga gawain po namin. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan si Sir Chris.